Halimbawa, si Kuya Iting, punta po kayo sa harapan. Siya po ay alipin. Meron siyang utang sa akin, 10,000 denaryo. Milyon-milyon yun, we cannot count. Magkano yung utang? 10,000 dinaryo. Kaya sabi niya, Lord, ibenta ko na yung asawa ko, ibenta ko na yung anak ko, ibebenta ko na lahat. Sana po mapatawad niyo ko. Lord, binta ko po yung asawa ko, binta ko po yung mga anak ko, binta ko po yung lahat ng kahari-harian ko. Papatawad niyo lang po ako. Kulang pa rin, hindi pwede, hindi pwede. Lord, sige na po, sige na po. Lord, sige na po, Lord, patawarin niyo po ako. Pero nung nakita ng Panginoon, sige, kawawa ka naman. Papatawarin kita. Okay, papatawarin kita ha. Salamat po. Okay, napatawad na. Pero isipin nyo kung gaano kalaki yung pinatawad ng Diyos. Libong-libo, di ba? Malaki, di ba? Kaya may pasasalamat o wala? Meron po. Meron eh. Pero isang araw, may nakita daw siyang kapwa alipin. Ayun si... Siya punta sa harapan. Kapwa alipin. Siya naman may utang. Yung utang niya, 10,000 denaryo. Siya, ang utang niya ay 100 lang. 100 denaryo. Nung nakita mo siya, uy, may utang ka sa akin ha, sabi mo. Uy, may utang ka sa akin, ha? Bayaran mo yung utang mo. Kailangan mo bayaran mo yung utang mo. Ay, wala pa akong pera eh. Ay, wala po akong pera eh. Hindi po pwede yun, dapat magbayad ka. Eh, wala po talaga akong pera. Hindi po pwede talaga, kailangan mo bayaran talaga. Kaya, sabi, sige, kulongin na lang yan. O sige, kulungin na lang yan. Okay, ito po yung naging story. Pasok. Naintindihan niyo po? Siya napatawad naman, pero bakit yung isa hindi napatawad? Siya napatawad ng malaki. Pero yung utang ng kapwa niya, maliit lang. Pero yung maliit na utang na yun ay hindi napatawad eh. Bakit kaya? That is our topic today. The message I would like to share with you is, hindi po tinuturo sa Biblia na ikaw dapat magpatawad ka. Naintindihan po niyo? Kasi a while ago, we listen, tayo ang tao na hindi kaya maging mabuti. Yun po yung totoo. Kasi tao tayo eh. But there is a way for us to be able to forgive. Merong paraan. Ang totoo ay, we cannot forgive. Yun ang totoo. But there is a way for us to forgive. Vice versa, tayong tao na hindi pwedeng maging mabuti, but there is a way for us na pwedeng maging mabuti. And that is through Jesus. Amin po ba? Itong taong ito, hindi kayang magpatawad eh. He cannot forgive. But there is a way for him to forgive. And that is when he received the grace of the Lord, ako pala ay pinatawad na. Sa pamamagitan ng puso ng lingkod, sa pamamagitan ng puso ng hari, ako pala ay pinatawad. Yung pasasalamat na yun ay can overcome to be able to forgive. Naintindihan niyo po ba ito? Dahil malaki yung pasasalamat niya, nabayaran na lahat ng utang ko. Sige, wag ka na magbayad. Sige, wag ka na magbayad. Okay lang, wag na kayo magbayad lahat. Wala na akong utang. Naintindihan niyo? Dahil sa malaki yung pagpapala na tanggap niya, sige, libre ko kayong lahat. Anong gusto niyo? Kape? Juice? Sige, lahat ng gusto niyo, sabihin niyo sa akin. Bakit? Malaking pasasalamat meron siya. Sa halimbawa, nanalo ng loto. Milyon-milyon. Nanalo ng loto, Kaya mo ba kaming ilibre? Pwede, di ba? Kasi may milyon-milyon na eh. Magkatotoo sana. Pagka merong milyon, kaya niyang ilibre ng kahit ano. Pero hindi milyon. Trillion meron ka, trillion. Kung ganun, pati kotse kaya mong ilibre, hindi. Pwede, kasi malaking-malaki, di ba? Ito po yung ibig sabihin nun. Malaking-malaking utang yung nabayaran sa'yo. Bakit ikaw hindi mo kaya magpatawad? Naintindihan nyo? Merong malaking biyaya sa'yo. Merong malaking pagpapala sa'yo. Pero bakit ikaw maliit na bagay hindi mo kayang gawin? And that is because you don't have the heart of the Lord. Kung meron kang puso ng may amo,
yung nagpatawad sa'yo. Kung malaki yung puso na yon, kahit ano mang utang yan, kaya mo rin bayaran. In Korean word, it is tanggam. Tanggam. If you receive tanggam, ibig sabihin malaking bayad. Okay, tanggam. Nabayaran na. Ganon, yung puso natin ay always humble eh. If we have the heart of the Lord, that He paid all of our debt. Ganon, yung puso natin ay laging humble eh. Naintindihan nyo? How can we live a life of Jesus? We cannot live like a life of Jesus. But if we have that heart of Jesus in our heart, we can live like a life of Jesus. Do you understand this story? Yes. For the past 3 days, I was very sick. First time in my life. So today when I woke up, how can I share the word of God? I'm so sick. Diba? I don't think I can do. But there is a big grace in my heart. There is a big thankfulness in my heart. How come I cannot share the word of God today? A lot of people is waiting. They want to listen to the word. A lot of people are waiting to sing to the Lord, to pray to the Lord, to listen to the message. Then kahit merong sakit kaunti, pero dahil mas malaki yung pagpapala ng Diyos, I can overcome. Last week, our topic is we are more than conqueror. Amen? Because of the love that we receive, we can do everything. We are more than conqueror. Same topic today. Our topic today is, tayo yung mga tao na nabayaran ng utang eh. Tayo yung mga tao na dapat malubog sa utang, mahihirapan, hindi lang ako, pati asawa ko, pati anak ko. Lahat tayo nasa utang eh. Pero dahil sa pagmamahal ng hari, sige, huwag mo nang bayaran yung utang mo, kawawa ka naman. Ako na lang magbabayad ng utang mo. Lord, thank you Lord. Buong buhay niya, meron siyang pasasalamat sa hari eh. Tama po ba? That is the attitude. That is the heart that we need. Hindi yung kailangan, dapat magpapatawad ka rin ha. Ano lang yon? Effect lang yon. Epekto na pagka tayo ay merong puso ni Jesus. Naintindihan niyo? Sa halimbawa, pagka nakainom tayo ng alak, merong epekto na hihilo tayo, di ba? Dapat mahilo tayo, kaya tayo mahilo. Hindi pa ganun. Pagka merong alak na mahilo, hindi. Yes. Then, if the heart of Jesus enter into our heart, kahit na hindi tayo magsumikap, kahit na hindi tayo gumawa na mabuti, automatic, our life walk in the path of Jesus. Naintindihan niyo po ba? Yes. There is no other way for us but only to walk, but only to live in the path of Jesus. Amen po ba? So today, our topic in Matthew chapter 18, this story is not all about forgiveness. Yes, it's true. God wants us to be all forgiving person. But that's not the point of God that He wants to share with us. What He wants to share with us, sa buong buhay mo, ikaw ay nakatanggap ng pagpapatawad. Kung anon, kung merong pagpapatawad sa puso mo, merong malaking utang na loob sa Diyos, utang na loob sa hari, bakit ikaw hindi ka magkaroon ng ganong puso? Hindi magkatugma yung harap at likod eh. Si Kuya Inting nakatanggap ng pagpapatawad. Kung ganon, kaya rin patawarin yung kapwa, hindi. Kaya rin eh. Hindi dahil siya ay mapagpatawad. Naintindihan nyo? Hindi talaga siya mapagpatawad. Halimbawa lang para mas maintindihan po natin, magbigay po ako ng halimbawa. Halimbawa lang ha. Halimbawa, si Kuya Inting kuripot. Halimbawa lang. Huwag mo naman sabihin, sana magkatotoo. Halimbawa lang ha. Kuripot si Kuya Inting ha. Kahit piso ayaw niyang gumastos. Sobrang matipid talaga. Ako talaga ipon ko to. Pero isang araw, nakanalo siya ng loto, 1 milyon. Pagka nanalo na ng 1 milyon, kuripot pa rin ba o hindi? Hindi na, marami na pera, di ba? Kung anon, Kuwenting, libre ka naman dyan. Oh. O sige, dahil marami akong biyaya this time. Ito, pwede o hindi? Naintindihan niyo po yung story? Yes. Pero siya, kuripot o hindi?
kuripot eh. Pero simula nang nakatanggap ng 1,000,000, nagbago yung buhay o hindi? Nagbago. This is the story of what God wants to tell us. 99. Tayo, kuripot. Tayo, makasalanan eh. Tayo, masama. Yun yung tao. Yun yung tayo. But from the time this person received big forgiveness, yung 10,000 denaryo, napatawad na. Ako pala ay napatawad na. Meron pa sa salamat na eh. Hindi na katulad ng dati na kuripot eh. Ngayon, yung ibang tao nakita niya may utang sa'yo, 100 lang. Bakit hindi mo mapatawad? Nanalo na ng 1,000,000 tapos kuripot pa rin. Ikaw talaga kuripot ka. Ngayon, gusto ng tao ayaw. Ayaw na eh. May 1,000,000 ka na, 10,000,000 ka na. Dapat ikaw din marunong ka rin magbigay. Sabi ng mga kaibigan niya, ayoko. Kung ganon, yung tao na yun ay hindi totoong nakatanggap ng 1,000,000. Kasi kung nakatanggap ng 1,000,000, naturally, oy, bro, anong gusto mo? Tara, kain tayo, party tayo dyan, di ba? Halimbawa lang, Sister, ano pangalan? Sister Sten. Halimbawa lang, sana magkatotoo. Kasi si Ate Sten, walang baby ngayon eh, di ba? Halimbawa, nagkaroon ng baby, nabuntis na. For after ilang years? 6 years na ba? 7 years? 6 years. Nabuntis na. Bigla nabuntis, tapos nagkaroon ng baby. Wow! Lord, thank you, Lord. Kung ganun, tatawagin lahat ng KFC, oy, punta kayo sa bahay namin. Kain tayo. Tama o hindi? Gusto magpasalamat eh, di ba? Halimbawa, Sister Joby din, nabuntis. Yung asawa niya kasi hindi na daw pwede mabuntis na opera na daw eh. Pero kahit ganun, nabuntis pa rin. Kung ganun, masaya o hindi? Masaya pa rin, naintindihan nyo. Merong ganung effect, naintindihan nyo. Halimbawa si Ate Celine, natanggap sa company, di ba? Ang galing mo naman mag-Korean ang gumaral sa rin. Sige, dito ka na lang. Ay, salamat po, Pastor. Salamat po, no? Kasi nung nakaraang Friday, nag-Bible study kami sa kanila. Siguro dahil meron din siyang pasasalamat. Pastor, Bible study po tayo dito. Nasobrahan yung pasasalamat, pati yung tiyan ko nagpasalamat. Hindi kaya na. Kasi sumala nung kumain ako nung, anong pangalan nun? Paksiw. Nagsuka-suka ako eh. Nung sinuka ako, isang isda lumabas. Hindi yata nanguya. Anyways. Merong ganong pasasalamat eh. Amen po ba? Amen. That is what God wants to share with us. Hindi niya sinasabi, uy, manglibre ka ha. Uy, dapat maging mabait ka ha. Hindi ganon. Kung merong pasasalamat sa puso mo, you can do that life. You can do that kind of thing. Kahit na gaano ka kuripot, pwede pa rin. Kahit na gaano kasama, pwede pa rin. No matter how dirty and evil we are, God can change and transform our life. And that is what the Bible is telling us. Kahit na anong klaseng pagkatao, there is no one that cannot be changed inside of Jesus. Amen po ba? Sige po, hanggang dito na lang po yung mensahe po natin. And then, okay lang po ba? Kasi nung napansin ko, umatin na lahat kaninang morning eh. So, tapusin po natin na maaga ngayong araw. And then, group fellowship na lang po tayo. And then, let's finish. Sige po, let us pray. Father God, we thank you so much for allowing us this day. Like the message we read in Matthew chapter 18, from verse 23. Katulad po ng tao na nakatanggap ng pagpapatawad. Hindi po sinasabi ng Diyos na kami ay mabuhay ng nagpapatawad sa ibang tao, maging mapapatawad. Kundi itinuturo ng Diyos na merong malaking dakilang bagay na natanggap namin. Dakilang biyaya na natanggap namin. At yun ay walang iba kundi dakilang kapatawaran ng kasalanan. Kami po ay ginawa niyong banal, matuwid, malinis, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, then why not we live like the life of Jesus? Why not we live according to the Holy Spirit? But today, many people misunderstand this story. They're telling us to do good deeds, good works, but actually God is not looking into our works, but God is looking into our heart. We thank you for today's message,
for our fellowship, for our testimonies, and praise and worship to the Lord. We thank you for allowing us to have this precious time. Mula po ngayong umaga, kami po ay nagtipon-tipon para po magkaroon po ng United Morning Service. And through this event, we can see how we can unite our heart and listen to the Word. We thank you and we glorify you. Lahat ng bagay, pinagkakalob po namin sa inyo. Kami po ay nanalangin sa pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas. Amen.